Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y magsitayo pang manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ama naming banal, salamat po sa araw na ito na muli po ay kami nagkatipon-tipon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa akin upang mahayag ang iyong salita. Salamat po dahil ikaw nga po ang gagamit ng aking mga labi upang maibigay ang mensahe ng iyong biyaya at pag-ibig sa amin. Maraming po salamat, Lord, sa iyo ko po pinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Natatandaan po ba natin kung anong taon pumutok yung bulkan? So, 2020 po yun. Then, 2020 rin po, di ba, nung tumama yung pandemic sa atin. Hindi lang po yun. Meron pa po, may dumating pa pong bagyo, lindol, na taong 2020. So, ibig sabihin po, 2020 is labis-labis po yung pagsubok na dumating sa buhay ng bawat isa. Hindi lang po sa atin, kundi po sa buong mundo. So, hindi po yun yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan po natin ngayon is may title na The Lavish Love of a Shepherd. Na matatagpuan po sa Psalm 23 verse 1 to 6. Sabi nga po dito, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Verse 4, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, ako'y walang katatakutang kasamaan. Sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Verse 5, pinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway, iyong binuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saraw. Verse 6, tiyak na ang kabutihan at kawan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon, magpakailanman. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ko ng panansalita. May 3 puntos po tayo para dito. Ang una po is ang unlimited blessing na matatagpuan sa Psalm 23 verse 1 to 2. Sabi dito, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. So, di ba po, noong 2020, naranasan natin lahat. So, hindi po tayo naapektuhan masyado ng pagputok ng bulkan kasi bandang Bicol po yun eh. Pero itong pandemic, sabi nga po, lahat po tayo apektado. Meron pong nahito sa pagtatrabaho, meron totaling wala. Pero sabi nga po, yung blessing ni Lord is only eh. Lagi po sinasabi dito ni Pastor na may nagutom ba nung panahong pandemic? Di ba wala? So, sobra-sobra nga kasi nga sabi nga, unlimited yung blessing ni Lord eh. Kami na naalala ko noon, sa sobrang dami ng blessing, na-share pa namin. Biruin mo yung may dumarating na isang tray na itlog, bigas, minsan sasabihin mo na lang, Lord, meron na naman, parang hindi na uubos. So para sa iba, siguro nawala sila ng trabaho, pero kung tutusin blessing eh, pinagpahinga ka ni Lord, kasi ilang taong ka nagtatrabaho. Eto, pinagpahinga ka, pero kumakain ka. Yung blessing mo tuloy-tuloy, na hindi hindi nakikita ng iba eh. Pero kung bubuksan mo yung puso at isip mo, ay, eto pahinga na to, blessing pa rin ni Lord. So, yung unlimited blessing ni Lord is mararanasan mo pag may Kristo ka sa puso. Kasi makikita mo to eh. Pag ikaw, hindi mo nakita, ibig sabihin, wala kang Kristo. Hindi mo nakikita, lahat ng nangyayari is blessing pa yun ni Lord. Pinagpahinga ka. So, sa dami ng dumaang pagsubok na dumating ng 2020 is yung pagmamahal pa rin ni Lord is labis-labis para sa atin. Para pagpalain niya tayo ng hindi talaga nauubos. Hindi lamang sa pinansyal, kundi sa physical mo kasi nakapagpahinga ka. At yung pangalawa naman po is unlimited protection.
So sabi dito sa Psalm 3 to 4, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Bagaman lumakad ako sa lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at tungkod ang iyong inaaliw ako nito. So sabi dito, yung protection din ni Lord is anti. Sabi nga sa 2 Thessalonica 3 verse 3, ngunit ang Panginoon magpapatibay sa inyo at magbabantay sa inyo laban sa masama. So yung protection ni Lord, para kasing pastol sa pastol, di ba? Yung tungkod ng pastol, nakaredy lagi yan Kasi pag may tumating na lobo, yun talaga yung papamalo niya sa'yo. Kasi yung pastol, ayaw niya na masasaktan o mababawasan man lang yung tupa niya. So para sa atin, na-experience ko yan yung unlimited protection ni Lord. So sabi nga nila, parang pusa siya mambuhay. So ako hindi. Ilang beses ko siyang na-experience yung unlimited protection. So first is nung bago lang ako sa trabaho, 18 years old, na-assign ako sa SM Quiapo. Sales lady. So marami talagang dun hold upper, snatcher. Na-experience ko yun sa jeep. Bago pa yung cellphone ko. Bagong-bago pa, as mahal pa. So natakot ako nung una. Kasi mapalaban din kasi ako Tinutukan ako kinuha yung cellphone ko. Umiyak ako, hindi dahil sa takot, umiyak ako kasi hindi ko pa bayad Lord yung cellphone kinuha na. So unang tinutok sa akin is kutsilyo. Yung second time naman, na-assign ako sa Plaridel. Tinutukan ulit ako, naglalakad kami magkaibigan. Ang tinutok naman sa akin baril. Medyo nga matapang-tapang ako, tinitigan ko pa kung totoo ba. Hindi ko kagad dinamot Tinitigan ko talaga siya. Totoo. Sabi ko, bigay ko na lang. So sabi ko, yung protection ni Lord, although hindi pa talaga ako nun as in Kristiyano na alam niyo naman kung saan tayo nanggaling, kung saan tayo nagsimula, is naramdaman ko na kagad yung protection ni Lord. At yung cellphone na inalis sa akin nung panahon na yun, is puro porn ang laman. So hindi niya lang ako pinrotectionan physically, pinrotectionan niya pa rin yung mentally ko na, anak, masama yung laman ng cellphone mo, so ibigay na natin sa kanila. So yung ibig sabihin, yung protection natin is hindi lamang sa ako lang makakaranas lahat. Pati sa pandemic na dumating, hindi tayo nagkasakit. Iba lang nagkasakit. Although yung nanay ko namatay, salamat sa Diyos kasi naniniwala ko na pinrotectionan din ni Lord yung nanay ko laban doon sa pangamba na nararanasan niya. So sabi ko nga nawala si mama, siguro okay na rin yung kasi at least hindi na siya yung liliko kasi nung panahon na yun natatakot na siya Kaya tinanong ko siya, bakit ka matatakot? Di ba alam mo kung saan ka pupunta? So wala kang dapat katakutan. So ibig sabihin yung protection ni Lord is lahat tayong mararanasan natin basta na kay Jesus tayo. So sa pangatlo naman po is unmerited favor na matatagpuan sa Psalm 23 verse 5 to 6. Pinaghanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong binuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. So yung pabor ni Lord, nararanasan ng bawat isa. Basta alam mo na nakasama mo yung Diyos, alam mo tinanggap mo, lahat ng pabor, hindi mo inaasahan, pero sa iyo mapupunta. Sabi nga dito sa John 1 verse 16, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan ng ibang biyaya. So napakaganda. Yung biyaya, binigayaan ka na, bibiyayaan ka pa. So sabi nga, di ba, yung Diyos yung unang nagbigay sa atin sa John 3:16. Yung palang, ang laki ng biyaya, yung palang pabor na para sa atin Pero may bigay mo yung anak mo para lang sa kaligtasan. So pabor na pabor sa ating mga mananampalataya yun. Ito nung sa totoo lang nung ginagawa ko to, hindi sa akin galing yung title. May iba akong title ng aking yung The God is Shepherd of my future. Yun talaga yung dapat. Kaya lang, parang nangusap sa akin si Lord na sinabi sa akin ni Brother Eman, may ibibigyan lang kita idea, ito yung
baka gusto mo ito yung title. So, hindi ko pa siya unang tinanggap eh. Pero nung binasa ko siya ng paulit-ulit, na sabi ko, ay Lord, mukhang ang ganda, ang sarap ka kung ulit-ulitin na mararanasan mo lahat, unlimited blessing, unlimited protection, and ang mas masarap, unmerited favor. So, hindi para sa'yo, pero ibinigay para sa'yo. Hindi ka karapat-dapat maligtas, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, niligtas ka niya para makasama ka doon sa kaharian niya. So, salamat sa Diyos kasi sa totoo lang, hindi ko kayang humarap, pero sa biyaya ng Diyos, sa totoo pala yung sinasabi, pagka nandito ka na, hindi mo alam yung puso mo, hindi ko alam kung iiyak ba ako o matutuwa. Dahil sabi ko, Lord, nung nakalaang linggo pa to eh. Nung nakaraang linggo ko pa to gustong i-share, makakalimutan ko na nga yata. Hindi ko na siya ma-review kasi sabi ko, Lord, kung ano yung, binasa ko na siya, nakailang basa ko, yun at yun pa rin ang pumapasok sa isip ko. So, salamat sa Diyos. Kasi binigyan tayo ng unlimited blessing, unlimited protection, at yung napakagandang unmerited favor.